Magandang araw sa aking mga kapwa Taigenyo. Ito po ang COVID report para sa linggo ng November 27 to December 3. Para sa pinakabagong datos patungkol sa COVID, ito po si Julia Pascua ng Taguig Trend. Maraming salamat, Mayor Lino. Ako si Julia Pascua mula sa Taguig Resource for Extensive and Numeric Data at narito ang pinakabagong ulat ng COVID-19 cases sa ating lungsod para sa linggong ito. Ang lungsod ng Taguig ay nakapagtala ng 8 karagdagang kaso ngayong araw. Tayo ay may 87 na bilang ng mga aktibong kaso. Karamihan o 98.85% sa ating mga aktibong kaso ay asymptomatic o may mild symptoms, samantalang isa naman ang naitalang may severe symptoms. Umabot na sa 52,228 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso sa lungsod ng Taguig. 99.01% sa kanila ay gumaling na, samantalang 0.83% naman ang mga nasawi. Ngayong linggo, nakapagtala ang National Capital Region ng 1,233 na mga karagdagang kaso kumpara sa 2,419 noong nakaraang linggo. Dito naman sa Taguig, tayo ay nakapagtala ng 183 na mga kaso kumpara sa 179 noong nakaraan. Sa linggo ring ito, 26 ang average na bilang ng mga nadadagdag na kaso sa bawat araw. Para naman sa testing, sa kabuuan, nakapagsagawa ang lungsod ng Taguig ng 229,201 PCR tests na kumakatawan sa 23.21% ng ating lokal na populasyon. Sa linggong ito, 1,354 na libreng PCR tests ang ating naisagawa sa iba't ibang testing facilities sa lungsod ng Taguig. Narito ang pagbangga sa bilang ng mga test na naisagawa at mga kasong naitala ngayong linggo. Sa mga test na naisagawa, maaaring may mga resulta na hindi pa lumalabas. Para naman sa mga kasong naitala, maaaring ang iba sa kanila ay nagpa-test sa mga ospital o laboratorio sa labas ng lungsod. Sa kabuuang bilang ng mga aktibong kaso sa National Capital Region, nananatiling maliit na bahagi lamang ang mula sa ating lungsod. Sa araw na ito, sa 1,256 na aktibong kaso ng NCR, 87 lamang ang mula sa Taguig. May kita na may pagbaba rin sa bilang ng mga aktibong kaso sa ibang mga lungsod sa Metro Manila. Ang lungsod ng Taguig at ang National Capital Region ay parehong may 9 active cases per 100,000 people. May kita rin na ang Taguig ay isa sa may pinakamababang bilang ng aktibong kaso kada 100,000 populasyon. Ngayong linggo, ang average na bilang ng aktibong kaso kada 100,000 populasyon sa National Capital Region ay 11 at 8 naman sa lungsod ng Taguig. May kita natin na habang bumababa ang bilang ng mga aktibong kaso sa NCR, ay siyang pagbaba rin ng bilang ng mga aktibong kaso sa ating lungsod. Dito naman makikita ang kalagayan ng ibang mga lokal na probinsya at rehiyon. Dito naman sa ibang mga bansa, kasama ang bilang ng kanilang aktibong kaso kada 100,000 populasyon, porsyento ng aktibong kaso, attack rate, recovery rate at case fatality rate. Nananatiling mababa ang case fatality rate ng lungsod ng Taguig sa 0.83% na wala pa sa kalahati ng 1.86% ng National Capital Region. Muli, ang lungsod ng Taguig ang may pinakamababang case fatality rate sa buong Metro Manila. Sa kada 100,000 populasyon, ang bilang ng mga nasawing kaso sa lungsod ng Taguig ay 44, na lubos na mas mababa sa 101 ng NCR. Tayo rin ang may pinakamababang bilang ng mga nasawing kaso kada 100,000 populasyon sa buong Metro Manila. Para naman sa ating mga aktibong kaso, ang karamihan pa rin sa kanila ay may edad 18 to 44 years old. Para naman sa ating case fatalities, ang karamihan sa kanila ay binubuo ng ating senior citizens o may edad 60 pataas, pati na rin ang may edad 45 to 59 years old o ang kadalasang may mga karamdaman o comorbidities. Dahil dito, sila ay lalong pinag-iingat. Sa ating lokal na ospital o ang Taguig Pateros District Hospital, 42 sa 100 o 3 sa bawat 5 COVID beds ay okupado. Sa 42 na ito, 5 ang kumpirmadong kaso at 37 naman ang suspect cases. Nananatili namang bakante ang 58 na COVID beds. Sa layuning panatiliin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Taguigenyo, nananatiling agresibo ang pamahalaang lungsod sa pagpapatupad ng mga programa at inisyatibo laban sa pandemya. At yan ang pinakabagong datos ng COVID-19 cases sa ating lungsod para sa linggong ito.
manatiling sumusunod sa mga health protocols upang lalong mapababa ang bilang ng mga kaso, at magpabakuna na upang maprotektahan sa iba't ibang variant. Muli, maraming salamat. Maraming salamat. Mga kababayan, patuloy hong nagsistabilize sa mababang numero ang ating mga kaso. Dito ho sa Taguig at sa pangkabuuan ng NCR, alam na ho natin kung bakit bumaba ang ating mga kaso. Yung pagsunod natin sa mga health and safety protocols, pagsuot po ng mask, napakahalaga ho. Yung pagsunod ng mga establishmento, ng mga opisina, dito sa ibinabang rules ng Interagency Task Force. Naramdaman na ho natin yung hirap ng mga lockdown. Nakita ho natin yung epekto ng bagong variant nung dumating ho yung Delta. Ngayon ho na naririnig natin yung mga balita, yung pagpasok ho ng Omicron, yung isa pong bagong variant, alam na rin natin dapat kung paano tayo mananatiling ligtas. Mga kababayan, sundan ang health protocols, yung pagsuot ng mask, pananatili ng distansya, at pinakamahalaga ho sa lahat, yung pagbabakuna. Yung pagbabakuna ho, hindi lang sa ating sarili, pero ho yung paghihikayat sa ating mga kasama sa bahay, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kasama sa komunidad. Kung tayo ho ay may mga anak, kapatid na 12 to 17 years old, bukas na ho ang pagbabakuna sa kanila sa lungsod ng Taguig. Kung lampas na ho 6 months mula sa huli nating pagbakuna, yung sa second dose ho natin, meron na ho tayong available na booster shots. So napakahalaga ho para maiwasan ho natin yung kahit ano pang surge, manatiling mababa ang ating mga kaso, tuloy-tuloy yung pagbukas ng ating society, ng ating economy, pagbalik sa trabaho, pagbalik ho sa dating mga iba't ibang mga aktibidades ng buhay kasama ho ang eskwelahan, ng mga sports activities. Tayo ho ay agresibong magpabakuna, tayo ho ay agresibong magpaalala sa isa't isa na manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagsuot ng mga face mask.